Speaking of Xavier, tumatawag na naman siya. Nagpunta ako sa restroom upang sagutin ang kanyang tawag. Ano? Nayayamot kong bungad. I'm sorry, babe. Kumunot ang noo ko. May sakit ka ba? Malat kasi ang kanyang boses. Kaunting sipon lang to. Kararating ko lang ng Pinas. Where are you? Pupuntahan kita. Sinabi ko sa kanya kung nasan ako. Pinatay ko na din agad ang tawag. Pinaramdam ko talaga sa kanya na nagtatampo pa din ako. Mula dito sa dulo, nakita ko si Ethan na nakaupo sa kinauupuan ko kanina. He's talking to Betty. Mukhang nagtatalo ang dalawa. Ethan looks mad and Betty looks annoyed too. Curious tuloy ako kung anong pinag-uusapan nila. Parang ayaw ko tuloy maniwala na wala silang relasyon. Pero sa pagkakakilala ko kay Betty, hindi siya playgirl. Binagalan ko ang paglalakad, baka sakaling mapansin nila ako. I don't want to hear whatever they're talking about. Dumating si Marco at doon lang natigil ang dalawa. Ano na naman ang ginagawa niyo dito? Tanong ko sa dalawa nang makalapit ako. I just missed you. Sambit ni Ethan na kinangiwi ko. Ethan, mahinahon kong sambit. Naupo ako sa tabi ni Betty. Seryosong tiningnan si Ethan. Pinatong ko ang kamay ko sa mesa upang makita niya ang suot kong singsing. Hindi naman siya mukhang nagulat sa suot kong singsing. He knew. Bago ko pa madugtungan ang aking sasabihin, nauna na siyang magsalita. I didn't expect to fall in love with you, but I didn't regret loving you. I made a mistake by not standing by your side, but that's because I was shocked. I love you at patuloy kitang mamahalin. Hayaan mo kong mahalin ka hanggang sa mapagod ako. Namumula ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Napaiwas naman ako ng tingin dahil maging ako ay parang maiiyak na. Pumikit si Marco at umiling-iling. Bago pa man ako makapagsalita, biglang sumulpot si Xavier. Hindi ko na malaya ng pagpasok niya dito sa restaurant. I thought I made it clear to you. Maangas niyang tanong kay Ethan. Agad naman akong tumayo. Hinawakan ko siya sa kanyang bewang upang awatin ito. I don't want any mess again. Kung kailan engaged na kami. Stop bothering my fiancé. Banta nito. Tumayo sina Marco at Ethan. Seryoso ang mga muka habang nakatingin kay Xavier. Nang ibaling ni Ethan ang muka sa akin, ngumiti siya. Remember what I told you. Take good care of yourself, babe. You're smart. Don't let someone fool you. Tumalikod siya at basta na lang umalis. Sumunod sa kanila si Betty. Binayaran ko naman muna ang bill namin bago ako lumabas ng restaurant. I'm sorry, I thought he's bothering you again. Sabi ni Xavier habang nakasunod sa akin. No, he's not. Tingin ko naman titigil na siya. Well, that's good. Mature at malawak si Xavier na mag-isip. At isa yon sa mga nagustuhan ko sa kanya. At ikaw? Ano ang excuse mo sa hindi pag-uwi agad? Ngayon ko pa lang siya napagmasdan ng maigi. He looked really tired. Ayos ka lang? Nagtatakang tanong ko. Yes, I'm fine. Umuwi na tayo. Pupunta na sa bahay ninyo ang parents at grandparents ko. Oh, hindi mo sinabi agad. Pero sinasabi ko sa'yo, Xavier, hindi pa tayo bate. Ngumiti siya. Yeah, sorry. I'll explain later. Ngayon ko lang na-meet ang daddy at grandparents ni Xavier. Medyo strict silang tingnan unlike sa kanyang mommy na mabait tingnan kahit hindi nakangiti. Pinag-usapan namin ang tungkol sa kasal, kung saang simbahan ito gaganapin, etc. Hindi ko inaasahan na matrabaho din pala magpakasal. Good thing na may sapat na pera para kumuha ng tao na mag-aasikaso ng bawat detalye. The wedding will be in 1 month. Our prenup shoot will be next week. Nakauwi na sina Xavier at pamilya niya. Imbes na magpahinga dahil medyo late na, inaya ako ni na lolo at lola sa garden. Parang kailan lang, baby ka pa. Tapos nawala ka sa amin kasabay ng mga magulang mo. Emosyonal si lola habang hinahaplos ang aking buhok. Matanda na kami ng lolo mo. At isa ito sa hangad namin, ang makita ka na mag-settle bago kami mawala sa mundo.
We want to make sure that you are happy. Thank you, Lola, sa support nyo. Ngayon ko lang napagtanto na parang napaka-selfish at napaka-impulsive ko sa pagde-decide. Nakalimutan ko silang i-consider. I wanna ask you, Isabella, are you happy? Or does your engagement make you happy? Napaawang ang aking labi at ilang sandali na natahimik habang kunot noong nakatingin kay Lola. Bakit pakiramdam ko tutol din sila sa pagpapakasal ko? Lola, if you don't want me to get married yet, then... Umiling si Lola at hinawakan ang aking kamay. We want you to be happy. Kung masaya ka at tingin mo si Xavier na talaga ang lalaking gusto mong makasama sa habang buhay, masaya kami para sa'yo. Ngumiti ako. But remember, no matter what happens, nandito pa din kami para sa'yo. Maintindihan ka namin at mamahalin higit kanino man. Dahil sa mga sinabi ni Lola, nabawasan ang excitement na nararamdaman ko. At hindi ko din maunawaan kung bakit. Maybe I'm just nervous. Tingin ko naman normal lang to sa mga nalalapit ng ikasal. Idagdag na din ang mga sinasabi ni na Marco at Betty kaya siguro nagugulo ang aking isip. Tulog na si Xavier. Kanina pa siya nag-good night. Dahil hindi ako makatulog, I decided to review some of the papers that the management team submitted 2 days ago. Nagbabasa ako at panakanakang sumisilip sa social media account ko. Nag-chat si Marco. Can't sleep? Ganon din si Betty. Nagugulahan ka ba kaya hindi ka makatulog? What's wrong with these people? May mga dokumento akong pinag-aaralan. Reply ko sa chat nila. Nag-offline na din ako after sending the message. Tsak naguguluhin lang na naman nila ako. Kinaumagahan, nagkita kami ni Xavier sa restaurant malapit sa kanilang kumpanya. Gusto niya akong makasamang kumain ng lunch dahil busy siya kaya ako na ang nag-adjust. Napuyat ka? Tanong niya. Paano mo nasabi? Tanong ko, getting conscious on how I look. Well, naka full face makeup ka eh. Sagot naman niya. Napatawa ako. Oh! Tiningnan ko siya. When you're upset or your lack of sleep, you always dress up. He knows me well. Hindi ka naman siguro upset, kaya tingin ko puyat ka. Yeah, napuyat ako dahil sa mga dokumento na kailangan kong pag-aralan. How about you? I thought hindi ka na magiging busy pagdating mo galing sa business trip mo. Sorry babe, madami lang talaga akong inaasikaso. Pero pangako, after the wedding, madami na akong oras para sa'yo. That's good. Baka mamaya hindi pa tayo makapag-honeymoon. Tinaas baba ko ang aking kilay at pigil na mapabungis-ngis. Makakapag-honeymoon tayo, I promise. By the way, hindi pa pala natin napag-uusapan ng mabuti ang tungkol sa pagsisettle down natin. Sabi ko. Biglaan ang proposal niya at pagkatapos mag-propose, umalis pa siya ng bansa. Are you backing out? Gulat niyang tanong. No, that's not what I'm talking about. Kunwari, after wedding, anong plano natin? Sorry about that, babe. Tell me, what's on your mind? Gaya ng dating plano. Hindi pa ako sa tamang edad para magbuntis. At kung pwede sana, sa mansyon ni na Lola tayo tumira. Please! Tumango siya. It's okay, whenever you're ready. At sa tingin ko, mas mabuti nga na doon na muna tayo sa bahay ng lolo at lola mo habang pinag-iipunan ko ang dream house natin. Tiningnan niya ang kanyang orasan. Babalik ka na agad? Nagtatampong tanong ko. Sorry babe, may meeting ulit kasi kami. Babawi ako mamaya. Didiretso ako sa inyo mamaya. Tumayo na siya at hinalikan ako sa labi. Isabella, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Xavier. Kinintalan niya ulit ako ng halik sa aking labi. After that, umalis na din siya agad. Naiwan naman ako dahil may kikitain din ako dito ngayon. Yung isa sa mga jeweler na nirekomenda ni Lola, she'll be here within 30 minutes. Sinundan ko ng tingin si Xavier hanggang sa may pintuan ng restaurant. Saktong nakasalubong niya si Betty. Tinanguan lang siya ni Betty at kapansin-pansin na hindi man lang niya nginitian ang aking fiancé.
Nagtataka na talaga ako dito kay Betty. Kung dati ang lakas niyang mag-ship sa amin ni Xavier, ngayon naman parang biglang nagbago ang lahat. Nakatingin ako kay Betty, kaya hindi ko napansin agad si Ethan na nakatayo na pala malapit sa aking lamesa. Napapikit at hilot ako ng noo nang makita siya. Ngumiti naman siya. Huwag mong ipikit ang mga mata mo. Ako na nga lang ang magandang tanawin dito eh. Funny yarn? Sarkastiko kong sagot sa kanya. Ngumiti siya at naupo sa upuan na iniwan ni Xavier. Sabay silang naupo ni Betty. May meeting ba tayo? Sarkastikong tanong ko. Meeting ng Harper Group? Bumuntong hininga si Betty, sabay baling sa aming ex-boss. Anong ginagawa mo dito bukod sa pang-i-stalk sa kaibigan ko? Tanong nito kay Ethan. Gusto ko lang siyang makita. Sagot niya. Ngumiti siya pero ramdam ko ang lungkot sa kanyang mga mata, kaya napaiwas ako ng tingin. May katagpo ako dito, sabi ko para umalis na sana siya. Nasaan? Wala pa naman. Mamaya ako aalis. You might get bored while waiting. May panat eh, hirit ni Betty. Mukhang ayaw pa talagang umalis kaya tumayo na ako. Kaso hinawakan niya ang kamay ko na agad ko namang hinawi. Sorry, aalis na ako kung hindi ka komportable. Isabella, hate me all you want, but I still want to say this. Kahit alam kong engaged ka na, hindi pa din nagbago ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ko pa din kayang mag-move on. I'm still hoping that fate might give us a twist. Hindi ako nagsalita. Nagyuko ako at pinili kong hindi magkaroon ng eye contact sa kanya. I just can't stop myself from loving you. Not now. Kung hanggang kailan, hindi ko din alam. Please, stop. Awat ko sa kanya dahil naiiyak na ako. Lumunok ako upang hindi ako pumiyok. Bakit ba kasi hindi na lang niya ako kalimutan? Madami namang iba dyan. I'm sorry. Sambit niya. I don't want to ruin your day. I just really wanted to see you. I'm going. I love you, Isabella. Take care. Always. Nang makaalis siya, napahinga ako ng malalim. Si Betty na tahimik ay naiiyak naman sa aking tapat. Naawa ako kay Sir Ethan. Kung type lang niya ako, papatulang ko na talaga siya. Biro niya. Mahina akong natawa bago nagpunas ng luha. May puso pa din naman ako, kaya hindi imposible na maiyak ako sa mga sinabi niya. He's my ex and I still care dahil sa mga pinagsamahan namin pero hanggang dun na lang yun. What brings you here? Tanong ko kay Betty upang iwala ang usapan tungkol kay Ethan dahil baka mag-iyakan lang kaming dalawa. Gusto ko lang sabihin na congrats. Nagkibit balikat siya. Alam mo, ang weird mo talaga. Kayo ni Marco. May hindi ba kayo sinasabi sa akin? Kayo ba ni Ethan? Come on, ayos lang naman sa akin if ever na kayo. Binato niya ako ng tissue. Sira ka? Hindi kami talo ng ex mo, no? Ano nga nililihim niyo sa akin? Wala naman ah. Meron ba? Napatingin kami sa ginang na palapit dito sa amin. Alis na din ako. Sige na, ingat ka. At huwag maging bulag. Bumulong siya sa akin bago siya tuluyang umalis. Sa mga inaasta nila, mas lalo tuloy ako nalilito. Sumabay pa sa pressure na nararamdaman ko. Are you okay? Pang-ilang tanong na to sa akin ni Xavier. Katatapos lang namin kumain ng hapunan. Nakaupo kaming dalawa dito sa rattan hammock na nandito sa likod ng bahay. Yes, I'm fine. Is this about our wedding? Nagdadalawang isip ka ba? Hindi ah. Tiningnan ko siya. What makes you think that? I don't know. Ang lalim lang kasi ng iniisip mo. I'm just excited. Are you sure? Sorry kung nape-pressure ka. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi mo kailangang maramdaman yan. Kung sakaling magbago ang isip mo, sabihin mo sa akin. Malambing na sabi ni Xavier. Ako ba? O baka ikaw ang nagdadalawang isip na? Pinanliitan ko siya ng mga mata. Hindi naman ako nagdadalawang isip. Kagabi,
Napaisip ako, kapag kasal na tayo, kaya ko bang maging mabuting asawa sa'yo? Magiging masaya ka kaya sa piling ko? Kaya ba kitang pasayahin hanggang sa huling hininga ng aking buhay? What is this all about? Tell me honestly. May iba ka ba, Xavier? Nag-aalalang tanong ko. Pinisil niya ang pisngi ko. Iba? Wala akong iba. Tumawa siya. Epekto lang siguro to ng kasal natin. Are you sure? Pagkaklaro ko. Mahirap na at baka kung kailan kasal na kami, saka ko pa malalaman. 100%. Mahal kita, Isabella. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbago doon. Alam ko naman na busy siyang tao. Wala naman ako nasisense na may iba siya. Mas naging sweet pa nga siya sa akin. Nagkaroon kami ng simpleng engagement party ni Xavier. Kahit nagbigay ako ng imbitasyon kina Betty at Marco, hindi sila nagpunta. Dumalo sina Tita Eliza at ang kanyang asawa. Ang mga magulang ni Ethan ay napadalhan din ng invitation, pero walang nagpunta kahit representative ng kanilang kumpanya. Pinili ko na lang na intindihin ng lahat. I respect their decision. Alam ko naman na gaya ni Ethan, hindi pa nakakapag-move on ang kanyang mommy. After engagement, nagkita ulit kami ni Ethan sa isang party. Kasama ko si Xavier at kasama naman niya ang kanyang kaibigan. Nasa kabilang dulo siya ng hall habang nakatitig lang sa akin. I included him in my prayers, praying that he could move on. Ang prenup namin ni Xavier ay ginawa sa isa sa mga resort na pagmamay-ari ng aming pamilya. 3 ang location namin para sa shoot. Nakakapagod pero worth it naman. Kasama namin ang pamilya namin ni Xavier sa shoot. Inimbitahan ko si Betty pero hindi siya nagpunta. Hindi ko tuloy maiwasang magtampo sa kanya. Nag-text ako sa kanya kagabi pero hindi siya nag-reply. Nagdrama din ako pero wala tong epekto sa kanya. 1 linggo na lang ikakasal na kami ni Xavier. Ilang linggo na din nang lumipas mula nang huli kong makita si Betty. Ilang linggo na din mula nang magsabi si Marco na may importante siyang inaasikaso. Kaso hindi nakapanipaniwala. Hindi ako makakapayag na hindi sila umattend sa kasal ko. Kaya nagpa siya ako nakitain sila. Kaso wala sila sa bahay nila. I texted them my whereabouts and waited patiently for them. Kaso iba ang dumating. Naupo si Ethan sa aking harapan. Ethan, anong ginagawa mo dito? Pinapunta ka ba ni Marco dito? Gusto lang kitang makita. And also, there's something you need to know. Seryoso niya akong tiningnan. Tungkol saan? Isabella! Naagaw ang atensyon ko nang biglang sumulpot ang mami ni Xavier kasama ang kanyang mga kumare. Tumayo naman si Ethan at basta na lang umalis. Hindi na natuloy ang dapat na sasabihin niya. Tungkol saan naman kaya yun? Is that your ex? Bulong sa akin ng aking biyanang hilaw. Nahihiya akong tumango. Closure? Tanong niya. Kakarating lang po niya, tita. Tumango ito. Okay. I hope that this will not happen again. Paalala niya. Opo, pasensya na po. Kikitain ko po sana sina Betty at Marco kaso siya po ang dumating. Seryoso akong tinitigan ng ginang. Para bang binabasa niya ang aking nasa isip. Okay. Ngumiti ito. Gusto mo sumama sa amin ng mga kumari ko o uuwi ka na? Tanong niya. Uwi na po ako. Daanan ko lang po si Xavier sa opisina. Nakakailang namang sumama sa kanila. Mabait naman ang mami ni Xavier eh. Medyo naiilang lang talaga ako sa kanya. I'm sure matutuwa yon, sabi nito. Nagbeso ako sa kanya bago ako tuluyang umalis sa restaurant. Tambak ang mga papeles sa mesa ni Xavier nang dumating ako sa kanyang opisina. May mga tao na nag-aasikaso sa aming kasal kaya hindi kami gaanong busy na dalawa sa kasal namin. Ang mga biyanan ko na lang ang naging bahala sa lahat. Except sa mga gowns ko at ng mga bridesmaid na ang lolo at lola ang gumastos. Ilang araw na lang ikakasal na tayo. Sure ka ba na makakapag-honeymoon tayo? Nag-angat ng mukha si Xavier. Nang makita niya ako, nagkukumahog siyang tumayo at nilapitan ako. Giniya niya ako sa sofa at doon ako pinaupo.
Anong ginagawa mo dito? Well, just checking you. Baka kasi may babae ka dito. Biro ko sa kanya. Wala. Tambak na mga papeles ang meron. Kita ko nga. Want me to help you? No, babe. I'm fine. Maayos ko din ang lahat ng yan. Okay. Hindi na muna kita guguluhin ng ilang araw para matapos mo ang lahat ng mga trabaho mo. Hinila niya ako palapit sa kanya, saka ako hinalikan. Nag-make out kami ng 5 minutes at pagkatapos, sinabihan niya ako na umuwi na dahil hindi daw siya makapag-focus sa trabaho. Baka mauna ang honeymoon kung magtatagal ka pa dito. Biro niya. I like that. Bakit hindi natin unahin ang honeymoon? Biro ko naman na kinatawa niya. Ayaw mo talaga? Niyakap na lang niya ako bigla. Thank you for visiting. Kahit paano, narelax ako.